unang panahon, may isang mangangaso na napadpad sa mataas at makapal na kagubatan na punong-puno ng mga hamog na nagmimistulang makapal na ulap. Ito ay mayroong makapal na kakahuyan, may malamig na temperatura at may nagkukubling lihim sa kalapit na mga bayan. Ayon sa mga kwento, ito raw ay mayroong napakataas na talon at sa sobrang taas, ang tubig sa kalagitnaan ng pangpang naglalaho at ang iba ay naibabalik sa ere dahil nagiging hamog. At sa paglipas ng mahabang panahon, unti-unting nakilala at nadiskubre ang paraisong matatagpuan sa ibabaw ng kagubatan. Ang bayan ng Matuginaw ay nagmula sa salitang waray-waray na matugnaw na literal na nangangahulugan, malamig ito at maaring tumutukoy sa malamig na klima ng lugar at malamig na mga ilog o sapa. Ayon sa kasaysayan, noong mga taong 1948 hanggang 1960, ang Matuginaw ay tinalaga bilang isang municipal district sa bayan ng Gandara, Samar. Makalipas ang maraming taon, ang Matuginaw ay kilala sa kanyang mga natural na atraksyon, kabilang na dito ang mga talon, mga sapa, sistema ng kuweba at sa ilalim ng tubig. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Matuginaw ay isang bayan na may komunidad na nakatuon sa pagpapaunlad sa kanilang lugar, lalo na sa sektor ng turismo. Sa kabuuan, ang Matuginaw ay isang bayan na may mayamang kasaysayan at natural na kagandahan. Sa tahimik na barangay Maduroto sa bayan ng Matuginaw, nakilala ko ang mahigit isang dekada ng mangaso na si Kuya Usting. Araw ng Sabado at sa umagang ito ay sasamahan niya akong mamasyal o puntahan ang isang paraiso na matatagpuan sa tuktok ng kabundukan. Noong unang panahon, ang bayan ng Matuginaw ay wala pang kalsada. Dulhog ang makalumang tawag kapag ikaw ay pupunta sa bayan kung mamimili ng mga pangangailangan at iba pang pakay sa nasabing lugar. Ngunit bago ka makarating, kailangan mo daw sumakay sa kanilang bangka humigit kumulang 6 na oras ang biyahe bago makarating sa nasabing lugar. Makalipas ang ilang oras, huminto muna kami ng aking kasamang tour guide na si Kuya Usting. At ito, kasama niya ang kanyang anak na si Banu. Sa aming paglalakbay, depende sa aming bilis, aabutin kami humigit kumulang 4 na oras para makarating sa nasabing lugar. Ang tawag nila doon ay Hinuplakan Falls. Ang kagubatan na aming inaakyat ay mayroong 8 paahon. Habang kami ay pataas ng pataas, palamig ng palamig ang klima ng lugar. Ang pagiging malamig ng matataas na bahagi ng kagubatan ay pangunahing dahil sa isang pangyayari na tinatawag na altitude effect o epekto sa taas. Kilala ang lugar ng Hinuplakan Falls, ngunit dahil sa taglay nitong layo, iilan lang o kakaunti lamang ang nakakarating dito. Dahil dito, kailangan pang linisin ng daan ng aming tour guide. Habang tumataas ang altitude sa kagubatan, bumababa naman ang presyon ng hangin. Ang mas mababang presyon ng hangin ay nangangahulugan na ang mga air molecule ay mas malayo sa isa't isa. Habang umaakyat ang hangin, lumalawak ito dahil sa pagbaba ng presyon. Ang paglawak nito ay nagdudulot ng paglamig ng hangin, isang proseso kung tawagin ay adiabatic cooling. Ang adiabatic cooling ay isang proseso kung saan ang isang gas o hangin ay lumalamig dahil sa paglawak nito. Ito ay nangangahulugang walang pagpapalitan ng init sa pagitan ng isang sistema at kapaligiran nito. Kapag ang gas ay lumalawak, kailangan itong gumawa ng trabaho upang itulak ang paligid nito. Ang trabahong ito ay gumagamit ng enerhiya mula sa mga gas mismo na nagre-resulta sa pagbaba ng temperatura nito. Sa madaling salita, habang lumalawak ang hangin, nawawalan ito ng enerhiya
at ang pagkawala ng enerhiya na iyon ay nagreresulta sa paglamig ng temperatura. Makalipas ang mahigit 3 oras, kami ay nakarating na sa tuktok ng Hinuplacan Falls. At sa hindi inaasahang pangyayari, kami ay may nakitang lubos naming ikinamangha. Mga klase ng pitcher plant na nakakabit sa itaas na bahagi ng sanga sa punong kahoy. Para makunan ko ito ng malapitan, umakyat ako ng ibang puno. Ang mga pitcher plants ay madalas nabubuhay sa mga lupa na kulang sa nutrisyon o lalo na sa nitrogen. Ito ang dahilan kung bakit sila nag-evolve upang mahuli ang mga insekto at iba pang maliliit na hayop para sa mga sustansya. Malayo-layo yung pitcher plant, kaya andun kasi yung puno. Yung isa naman, andun no? Grabe, parang braso yung laki. Maraming uri ng pitcher plants ang nabubuhay sa mga basang lugar tulad ng mga swamp at lasyan. Ang mga lugar na may mataas na humidity ay kadalasang paborable para sa kanilang paglaki. At dahil nasa taas na kami ng kagubatan, hindi makakaila na meron dito. Ito yung inakyat ko. Ay grabe. Parang malaking puno siya pero yung nakakakapal dito is yung lumot. Ang matataas na mga lugar tulad ng Hinuplacan ng Matuginaw ay kadalasang may mas malamig na temperatura na paborable para sa paglaki ng mga lumot. At ito ay madalas na mas gusto ang malamig at mamasa-masa na kondisyon ng isang lugar. Bagaman ang mga lumot ay nangangailangan ng kahalumigmigan, kailangan din nila ng liwanag ng araw para sa photosynthesis. Dahil sa mataas na humidity, mas mabagal ang pag-evaporate ng tubig mula sa punong kahoy. Ito ay nagiging sanhi upang mas matagal mamalagi ang moisture sa mga puno na ito. Ay mula doon, mataas kasi yung puno na kung saan dyan nakakabit yung pitcher plant. Andun, hindi ko kayang akyatin kaya humanap ako ng ibang area. Yun oh. Grabe. Kabalintunayan sa napakagandang lugar, may nagkukubling kwento na bangungot sa nakaraan sa kasaysayan sa bayan ng Matuginaw. Noong unang panahon, nagkaroon ng malubhang sakit sa Samar, partikular na ang naapektuhan ay ang bayan ng Matuginaw. Dekada 60 kung saan nagkaroon ng malawakang malubhang sakit ng tigdas na itim, maraming residente ang naapektuhan, kabilang na ang mga bata. At dahil sa layo, naging limitado ang akses sa mga bakuna at hindi gaano nalabanan ang nasabing epidemya. At ang mga bata noon na naapektuhan ang kanilang mga mata dahil hindi na ito nalunasan, tuluyan na silang nabulag hanggang sa kanilang pagtanda. Maliban sa nasabing epidemya, dekada 60, laman sa kwentong bayan ng matatanda sa bayan ng Matuginaw, may isang eroplanong pribado na nanggaling daw sa Tacloban na bumangga sa bundok ng Hinuplacan. Hindi ko makatida ko ang hulog ng Ebro. Kasi ito nga, pagtikang ito na pagbiling ko nira, pagtikang pagbiling, kalupad man ito mga Ebro nga dabo. Katapos, yan kinahibaruan na ang Luciano, Baldonado, mga kabisadong guba. Ang mga kumuhan nito, Luciano, mga niraging kuha ko yung sakayan Ebro. Nagtahinuplakan pag tutulid na nahulugan ng Ebro. Sa dami ng eroplanong naghanap, wala daw ibang eryang malalandingan ang mga eroplanong iyon. Kaya dito mismo sa tuktok ng Mount Hinuplacan o Hinuplacan Falls, malawak at medyo patag ang ibabaw ng Hinuplacan, pinutol ang ilang mga punong kahoy at dito ay naging erya kung saan naglalanding ang mga eroplanong naghahanap sa nasabing na walang eroplano. Tapos sa niraging landingan, siya ito pinamudlan sa kapahuyan dito. Kaya ginlandingan ng Ebro, kaya kuha manerang patay na ng makinahan, Ebro ko nahulog. Kaso lahiyan na kaya waray naman nakikita ng Ebro, kaya kuha na naman ng anas, tintimpaga naman, ginyaran at kaya Mike, kuno ginyaran ng Mike. Kaya dati ko na ito nga pilot ng aeroplano ba.
Ang salitang hinuplakan ay nagmula sa salitang hinaklupan, nang ibig sabihin ay isang bagay na tinakpan ng kumot. Noong unang panahon, may isang mangangaso na nagngangalang Luciano Baldonado sa bayan ng Matuginaw. At nung napadpad siya sa isang makapal na kagubatan, ito ay namangha dahil ang kagubatang ito ay natakpan o parang kinumutan ng makakapal na hamog na nagmistulang makapal na mga ulap. Sobrang lawak ng kapatagan at kakahuyan sa ibabaw ng hinuplakan. Sa taglay na kapal ng hamog, napapanatili nito ang malamig na temperatura at mabasang lugar ng kakahuyan. At ang dating tinatawag na hinaklupan sa kalaunan sa paglipas ng mahabang panahon, ang hinaklupan ay tinawag ng hinuplakan o bundok ng hinuplakan. Makalipas ang mahigit 3 oras sa aming paglalakad paahon sa ibabaw ng kabundukan, namangha ako na sa ibabaw ng kabundukan, doon ay mayroong mga tubig na nakakabuo ng sapa. At kapag kami ay nauhaw sa aming paglalakbay, ang tubig na ito ay pwede ring inumin. Sa malamig na temperatura at mga sapa sa ibabaw ng bundok, may mga palaka rin dito na nangingitlog. Ang pag-uugali ng mga palaka na nangingitlog malapit sa mga tubig ay isang mahalagang bahagi sa kanilang siklo ng kanilang buhay. Ang mga itlog ng palaka ay walang matigas na balat o shell, kaya't nangangailangan sila ng mamasa-masang kapaligiran upang mabuhay. Ang tubig ang nagbibigay ng perpektong lugar para dito. Kapag ang mga itlog ay nasa tuyong lugar, madali silang matuyo at mamatay. Pagkalabas ng mga itlog, ang mga tadpole o butete ay lumalabas. Sila ang mga nilalang na nabubuhay sa tubig at humihinga gamit ang kanilang hasang. Ang tubig ay ang kanilang natural na tirahan kung saan sila ay lumalaki at nagbabago hanggang maging ganap na palaka. Hindi lang yung lugar yung maramdaman mo na malamig, mas malamig yung tubig, para siyang ice water na. Kahit na may mataas na altitude, ang mga bundok ay nakakaranas pa rin ng pag-ulan. Ang mga ulap ay nagdadala ng kahalumigmigan at kapag ito ay lumamig, nagiging ulan. Ang matataas na lugar ay kadalasang nakakaranas ng mataas na antas ng pag-ulan dahil sa orographic lift, kung saan ang hangin ay pinipilit na umakyat sa mga bundok na nagdudulot ng paglamig at pag-ulan. Ang hamog ay isang anyo ng condensation kung saan ang kahalumigmigan ng hangin ay nagiging likido kapag ito ay lumamig. Ang hamog na ito ay maaring magtipon sa mga halaman at sa lupa, at sa kalaunan, ang dumaloy pababa ay nagiging bahagi sa mga sapa. Sa mga bundok, ang groundwater ay maaring dumaloy sa mga bitak at mga puwang ng mga bato at lumalabas bilang bukal o sapa. Ang mga bundok ay kadalasang may mga batong hindi tinatagusan ng tubig na humahadlang sa daloy ng tubig ng lupa. At ang ulan na hindi tumutulo sa lupa ay dumadaloy sa ibabaw na nagiging sanhi sa pagbuo ng mga sapa. Ang mga dalisdis ng bundok ay nagpapabilis sa daloy ng tubig na nagiging sanhi sa pagbuo ng mga sapa, ilog, partikular na ang talon ng Hinuplakan Falls. Sa naipong tubig galing sa mga hamog, ang bundok na ito ay nakabuo ng malalim na tubig na pwedeng paliguan o languyan ng mga turista. Ilang sandali pa ay nakakita kami ng katmon. Ang katmon ay tumutukoy sa bunga ng punong kahoy na kilala rin bilang katmon o Dillenia philippinensis. Ang bunga ng katmon ay isang bilog at may spiral na anyo. Ito ay maasim at kadalasan ginagamit ito bilang pampaasim sa mga lutuin tulad ng sinigang. At ang puno na ito ay endemic na sa bansang Pilipinas. At ang katmon ay tumutubo mula 6 hanggang 16 metros ang taas. At maliban sa bunga, may bulaklak din itong nakakaakit sa paningin. Ilang sandali pa, nagpahinga kami kasamang kumain ang mga tour guide. At kung kami man ay magkaroon ng basura, kailangan sa aming pag-uwi, dala namin ito bilang paggalang sa inang kalikasan. At ang ganito karaming tubig sa ibabaw ng Hinuplakan nalaglag sa mataas na pampang.
Dahil sa mga taong mangangaso, ilang dekada na ang nakalipas na kilala na ang ganitong klaseng paraiso. Sa taas nito, ang tubig na nalalaglag sa pampang ay hindi lahat nakakarating sa ibabang bahagi ng lupa. Sa taglay nitong taas, aakalain mong ikaw ay malapit na sa makapal na mga ulap. Pero kung mataas ang Mount Hinoplacan o Hinoplacan Falls, may isang katabing mataas na gubat kung tawagin ay Mount Yawa o Sinugbungan na tinatalang ito ay may higit pang taas na katumbas ng 2 palapag ng building. Mula noong araw ng Sabado, umuwi kami at makalipas ang araw ng Linggo, araw ng Lunes, muli kong binalikan ang Hinoplacan Falls at ang pakay ko ay ang ibaba naman na parte ng talon. At sa aking pagbabalik, mas makapal na ang hamog ng kagubatan. At ibang tour guide na mga ngasuna ang aking kasama. At ang dating hindi maulan, pagbalik ko, malakas na buhos ng ulan na ang aking hinarap. Araw ng Lunes, kasama ko si Tatay Idi Ugatio, mahigit 2 dekada ng mga ngaso. Si Tatay Idi ang kauna-unahang tour guide patungo sa Hinoplacan Falls, ngunit dahil sa karamdaman ng kanyang asawa, mas kinailangan nito ang kanyang presensya at dahil dyan, siya ay bibihira na lang maisama ng ilang turista. Dahil dito, kanyang inirekomenda ang isang mangaso at tour guide na rin patungong Hinoplacan Falls, si Mano Agusting Sorio. At sa araw na ito, ang ibang bahagi naman ng waterfalls ang aking pakay. Mahigit 1 taon na mula nung madaanan ito ng mga taong nagpunta rito sa bayan ng Matuginaw. Kaya ganito na lang kahirap daanan dahil natakpan na ng mga kahoy at ilang damo. Ang lugar na ito ay parang nakikita ko sa mga palabas lang. Yung parang may lalabas na anaconda. Kung makikita nyo gano'n. Yung mga hamog na doon. Grabe. Ang lamig dito, grabe. At nung marating ko ang ibaba ng talon, namangha ako sa aking nakita. Imbis na makakaipon ito ng malalim na tubig, wala dahil ang mga tubig na nakakarating dito ay nagmimistulang hamog galing sa taas at sa kalagitnaan ng talon. Sa taglay na taas ng talon mula sa pampang ng Hinoplacan Falls, ang tubig na nahuhulog sa kalagitnaan pa lang ng pampang ay tinatangay ng malalakas na hangin at ito ay nagmumukhang spray at nagiging hamog. Kaya ang iilan ay nababalik sa ere at nagiging hamog at bumabalik din sa lupa. Ang hiyas na pinanday ng ating kalikasan ay kailangan nating pangalagaan, protektahan at pahalagahan. Sana hindi dumating ang panahon na ito ay maabuso ng ilang mga tao dahil sa pagtutruso dahil tayo ay nagmimistulang bisita lamang sa ibabaw ng mundo. Ang lugar na dati ay hindi napapansin ng makabago at modernong panahon, pagdating ng makabagong teknolohiya na ipapalaganap at na ipapakilala. Mula dito sa bayan ng Matuginaw, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Docu Network.
natin dito guys, yung hangin na tumatama sa akin ay galing yan dito sa falls na grabe oh. Yung maraming tubig sa itaas, pagdating dito sa ibaba, hindi ka ano karami, parang wala lang, nagalaho lang yung tubig. Grabe oh. At kapag titingnan mo yung Pampang, 90 degree talaga. Nagbaw? Hindi ko na kaya. Ayun na, pagharani ko, nagabayin kay Palindas. Para di ka mabaraka daw ang galong ko na sapatos. Bisa pa. Ay, hindi sumbano. Sige. Pangatin la kahoy. Uy. Uy. Dito lang ito nakikita. Dito kikita ay pagharani nga to. Dito lang ito nakikita. Oo, diri, ayaw na nga to. Dito lang ito makita. Okay man la. Hey, diri ako. Oh, Hey, diri ako. Unang kita nyo guys, Sige. ito sa portion na ito, yung hangin kasi, di ba Pampang, yung hangin ay bumabang sa Pampang tapos dito lumalabas. Ay na nga to, di lang tinactivate. Nahandok na ako. Lumalayan natin kuya. Ay na nga to, ginarani. Katin. Ayaw nga dito. So wala dida, pwede la dida. Baing ka, panulayan dida. Mahangin siya, mahangin. Ayaw na ganyan itong paginaran. Shoutout nga pala kay Sir Ian Marcos at Ate Jocelyn from Canada at kay Sunny Cretencio.